The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang misteryo po o hiwaga ng Sancta Trinidad, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ngayon, ay naisasalarawan po sa pamamagitan ng malalim na pagmamahalan at pagkakaisa. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, natatandaan pa po ba ninyo kung anong unang dasal ang inyong na-memorize o kung anong unang dasal ang itinuro sa inyo ng inyong mga magulang? Marahil po, bago pa nating matutunan ang Our Father o ang dasal na Hail Mary, ang una nating natutunan ay ang pag-aantanda ng krus. Yan po ay galing sa ating mga magulang. Bago pa ituro sa atin ng ating mga katikista, batang-bata pa tayo, tinuruan na tayo ng ating mga magulang kung paanong mag-sign of the cross. Gayun din po nung babies pa lamang tayo, mga babies pa lamang ay dinala tayo ng ating mga magulang sa simbahan upang tayo po ay pabinyagan. At nung tayo bininyagan po tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po'y bilang pagtupad ng simbahan at pagtupad ng mga alagad sa utos ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo na ipakalat ang mabuting balita, na gawing alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y binyagan at sila'y pangaralan. Makikita po natin na ang buhay natin ay nababalot ng Sancta Trinidad, ng misteryo ng ating Panginoong Diyos. Diyos na iisa, pero tinatawag nating merong pong tatlong persona. Paano nangyari po ito? Sa pong misteryo na maaring mahirap maunawaan. Pero kapag sinabi nating mahirap maunawaan, hindi po nangangahulugan sapagkat tayo ay nasa dilim, hindi nating makita. Bagkus ang katotohanan po, ito'y sobrang liwanag, katulad ng araw o higit pa sa araw, na hindi natin matitigan ng diretsuhan sapagkat tayo mabubulag. Pero totoo nandiriyan, hindi natin maarok ang lalim ng turong ito ng ating simbahan. Merong iisang Diyos, pero merong tatlong personang magkakaiba. Bagamat magkakaiba, iisa po sa pagka-Diyos. Kapag nakakakita po ako ng mga basketball players, o ibang mga manlalaro sa iba't ibang larangan ng paligsahan, at sila'y nag-aantanda ng krus, naiisip ko po na pinapahayag nito sa publiko upang sabihin ang isang pananampalataya. Waring sinasabi ng mga players na wala kami magagawa, hindi kami mananalo, hindi kami magtatagumpay kung wala ang Holy Trinity. Pinapakita po natin ang ating ugnayan o link sa Holy Trinity sa pamagitan ng pag-aantanda ng krus. Sa simula pa lamang po ng banal na misa, tayong lahat ay nag-sign of the cross.
Mamaya po sa final blessing, bibigyan kayo ng sign of the cross. Nagpapabasbas kayo ng inyong mga rosaryo at religious articles. Gagamitin din po ng pari ang sign of the cross. Pagkatapos ko ng misa, pupunta ako sa likod. May nagpapabasbas ng mga sasakyan. Gagawin ko rin po sa pamamagitan ng sign of the cross. Yung iba'y nagpapa-house blessing. Yung iba'y nagpapabasbas ng mga taong may sakit. Sign of the cross. Maging ang mga patay, binabasbasan din po sa pamamagitan ng sign of the cross. So ang link natin, ang ugnayan natin sa Sancta Trinidad is pamamagitan po ng pag-aantanda natin ng krus. So pinapakita po natin ang ating pagkakaisa sa Kanya. At ito po'y napakahalaga sa buhay natin. Maaring tayong lahat ay magsabi na napakahirap namang unawain yan. Paano nangyari na may 3 persona, tawag po nila sa persona sa Tagalog ay pagkasino. Sino? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pero sa pagka-Diyos, kahit na magkakaibang kalang pagkasino, sila'y iisang Diyos naman po. No? Kapag ka inaalaala po natin ang Ama, inaalaala rin po natin kung sino ang may likha ng lahat ng bagay. At ang lahat ng nilikha sa mundo ay muli pong magbabalik sa Diyos Ama. Kaya po kapag ka nakaranas kayo ng blessings, maaring ang blessing na yan ay lumago ang inyong pananim, ang inyong palayan. Maaring ang blessings na yan ay dahil sa inyong trabahong napakaganda, bunga ng lupa. Pwede po natin kausapin o idirekta ang ating panalangin sa Diyos Ama. Kapag ka po tayo nakakaranas ng healing, kagalingan sa buhay, lalo na sa pagkakasakit, at kuminsan hindi lamang physical illness, kasama na rin po ang spiritual illness, pwede po nating idirect ang ating atensyon sa Diyos Anak, sapagkat ang Diyos Anak po ang tagapagligtas. Siya po ang nagpapagaling. Kapag ka po tayo'y nangangailangan ng tulong, naguguluhan tayo sa ating buhay, kailangan natin ng liwanag o kailangan natin ng tagapagtanggol, pwede po nating kausapin ang banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng inspirasyon. Siya po ang nag-aalis ng ating mga takot. Siya po ang ating tagapagtanggol upang sa ganon, maging matagumpay po tayo sa buhay na ito. So makikita po natin na mukhang may kanya-kanyang papel, no? Ang persona, pero iisa lamang po ang kanilang pagka-Diyos. Noong pong 2017 ay idiniklara ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na ang Holy Trinity Sunday ngayong linggo po ay at the same time ay tatawagin pong Basic Ecclesial Community Sunday. Ito po'y linggo rin po ng mga BECs. At nandito po, nakikita ko ngayon sa loob ng simbahan, kaliwat kanan, hanggang sa gitna. Mamaya po magsistayo ang mga yan. No? Ang iba't ibang BEC leaders natin dito sa ating parokya ng Manawag. No? Para pong ipinapaalaala sa atin ng ating simbahan dito sa Pilipinas na upang ang sambayanan ay maging matatag sa pananampalataya at upang ang sambayanan ay lalo pong lumago sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y humingi ng tulong sa Sancta Trinidad. Hugutin po natin ang ating lakas, ang ating buhay, at ang ating misyon sa Holy Trinity. Ano po ang tinuturo sa atin ng Holy Trinity? Bakit ba ang Diyos ay ipinahayag ang kanyang sarili bilang Sangtatlo? Ang tawag po rito ay yung pagpapahayag ng kung ano yung pinakang malalim na kalikasan ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka sinabi mo sa iyong kapwa, kung ano yung nasa kaibuturan ng iyong pagkatao, kung ano yung pinakang malalim mong iniisip, kung ano yung nasa kailaliman ng iyong puso,
at sinabi mo yan sa isang tao, nangahulugan po na mahal mo yung taong yon. At ganoon din po ang Panginoong Diyos. Kaya niya pinahayag ang kanyang sarili bilang sangtatlo, na siya'y Ama, na siya'y Anak, na siya'y Espiritu Santo, ay sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, nais pong isalarawan sa atin ng Diyos ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay na punong-puno ng pagmamahal at ang kanyang buhay na punong-puno ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa pong ito ang tinatawag nating daan ng kapayapaan na maaari nating tularan bilang isang sambayanan. Magkakaroon po ng kapayapaan at pag-unlad ang mga basic ecclesial communities, ang ating sambayanan ng Manawag, at ang ating buong sambayanan at ang buong mundo. Una po, kung katulad ng Sancta Trinidad, ay meron pong pagmamahalan at pagkakaisa. At ang pagmamahalan at pagkakaisa pong ito ay pinapahayag natin sa pamamagitan ng wagas na paglilingkod. Sa huling liham o encyclical ni Pope Francis na may pamagat na Fratelli Tutti, kanya pong pinapahayag, itinatawag niyang sana'y magkaroon ng tinatawag na alternate world, kakaibang mundo pagkatapos ng pandemic, sapagkat sa pandemic na ito, para tayong binuluga lahat, no? Naranasan natin na wala pala tayong magagawa. Ibig sabihin, iniisip natin dati na tayo makapangyarihan, kontrolado natin ang ating buhay. Yung pala hindi yun ang katotohanan. Yung nga lamang maliit na virus, ginulong ating mundo. Parang sinasabi sa atin kahit iniisip mo na napakalayo na ng iyong narating, ikaw ay napakamakapangyarihan. Pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang ating sandalan. Gusto ng ating Santo Papa na bumuo tayo ng bagong mundo na kung saan mayroon siyang tinatawag na universal fraternity. Pagkakaisa ng lahat. Posible ba to? Nakita po natin ang kanyang ginagawa. 2019, dumalaw po siya sa Abu Dhabi at siya'y nakapagpirmahan doon sa Grand Imam ng Abu Dhabi ng isang kasunduan ng kapayapaan. Sinasabi niya na ang relihiyon ay hindi dapat maging daan ng violence, ng pag-aaway. Bagkus pwedeng maging daan ng kapayapaan, ng katarungan at ng pag-unlad. Na ang politika hindi dapat maging daan ng pagkakawatak-watak at pagkakahiwa-hiwalay. Ito'y pwedeng gamiting daan ng pagkakaisa. Sa pagkakaisa, mayroong kapayapaan. Sa pagkakaisa, mayroong pag-unlad. Kahit ang iba't ibang komunidad ay mayroong iba't ibang kultura, iba't ibang antas sa buhay, iba't ibang level na napag-aralan, hindi dapat maging dahilan ang kultura upang tayo'y magkawatak-watak. Pwede tayong magkaisa at magmahalan katulad ng Holy Trinity. Ang Ama, mahal na mahal ang Anak. Ang Anak ganun din sa Ama, napaka-masunuri ng Anak. Ang banal na Espiritu ang nagbubuklod sa kanila upang sa ganon ipakita sa atin na ang Diyos na ating sinasamba ay isang komunidad. Sangtatlo, pinapahayag po sa atin na hindi tayo pwedeng mag-isa. Dapat po tayo ay magkaisa, hindi magkakanya-kanya. Ito po ang diwa ng ating simbahan. At ito rin po ang diwa ng pagdiriwang natin ngayon ng basic Christian communities na nandito ngayon sa loob ng ating simbahan, iba't ibang mga leaders, upang sa ganoon patuloy po nating hubugin ang bawat pamilya, ang buong sambayanan sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Bagamat tatlo ang persona, pero isang Diyos pa rin po ang ating sinasampalatayanan. Panalangin po natin
ang buong bayan ng Manawag at tayo po'y patuloy na magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap. Patuloy po nating ipanalangin na naway maging ligtas po tayo sa anumang sakit at karamdaman at sa kabila ng pandemya na ating nararanasan, hilingin po natin sa Panginoong Diyos na tayo gabayan ng Kanyang Espiritu, bigyan tayo ng kagalingan ng Diyos Anak, tayo pasaganahin ng Diyos Ama, at tayo pong lahat ay makaranas ng kaunlaran. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa kabila po ng lahat, tayo po'y nandirito ngayon at nagkakatipon upang siya'y papurihan, sambahin at pasalamatan.